namin ang nagbebenta ng peking gamot, patayin siya. Isang tableta. Isang tableta lang. Nandaya lang kayo ng kaunting pera. Kailangan pa bang habulin ako ng ganito kalayo? Siya. Naglakas loob siyang pumasok sa tuktok ng bundok ng banal. Habulin. Huwag mong isiping natatakot ako. Dugumpog at traidor ka. Habang ako ay nagmumuni-muni, sinugo mo ang mga hamak na ito para patayin ang mga alagad ko. Ngayon, hindi na kayo makakauwi. Naku, iyan ang dakilang dragon, bilisan ninyo, gawin ang singsing ng 5 kaluluwa. May mga natitira pang alagad ng bundok ng banal, patayin siya. Aba, matanda ang lupit mo naman. Ngayon malapit na ang aking oras, bata. Ang ating pagkikita ay hindi inaasahan. Ito ay tadhana. Ngayon, lumitaw ang demonyo. Ang mga tao ay nasa panganib, kaya't ang tungkulin ng punong guro ng bundok ng banal ay ipapamana ko sa iyo. Punong guro ng bundok ng banal. Hindi pwede. Huli na ang lahat. Hindi ko inakala na ito ay isang pambihirang katawan ng araw kasama ang aking buong lakas. Mula ngayon, sa 3 kaharian, wala nang makakatalo sa iyo. Mga tauhan ni Dugong Pugad. Hanapin ninyo agad ang punong guro. Isabel, ang punong guro ay pumanaw na siya. Guro, Bakit siya nahimatay? Sagisag ng punong guro. Siya pala ang bagong punong guro siya. Talagang katawa-tawa, mukhang magnanakaw. Paano siya magiging leader ng bundok ng banal? Nais niyang nakawin ang sagradong bagay natin. Tikman mo ang palad ko. tigil. Ito ay isang mamahaling jade. Isang piraso ay katumbas ng 10 bahay. Kung mabasag mo, babayaran mo ba? Isabel, tingnan mo siya. Wala siyang itsura ng punong guro. Kahit ang karatula ng bundok ng banal ay isang napakamahal na bagay. Kung gagawin akong punong guro ng ilang araw, hindi ba makakakuha na agad ako pambili ng lupa para kay Luoluo? Ang sagisag ng punong guro. Ang sagisag ng punong guro ay ipinamana ng dating punong guro sa akin ng personal ako na ang inyong bagong punong guro. Isabel, magnanakaw lang siya, walang silbi. Ang habilin ng punong guro bago siya mamatay. Kung sino ang may hawak ng sagisag ay siyang bagong punong guro ng bundok ng banal. Gagawin nating punong guro ang ganyang tao. Kung sakaling salakayin tayo ni Dugong Pugad. Tama na. Ang alagad na si Isabel kasama ang samahan ng bundok ng banal, pinabati namin ang punong guro. Mabuhay ang punong guro. Ito ba ang pakiramdam ng pagiging punong guro? Ang sarap. Patay na si matandang espiritu. Mag-ingat, punong guro. Ang mga taga-bundok ng banal ay mga hamak at walang silbi. Sa araw na bumalik ako ay ang araw ng inyong katapusan. Sino ang nagsasalita? Si Dugong Pugad, hindi pa siya sumusuko. Darating siya para maghiganti sa bundok ng banal. Huminahon ka. Ang bundok ng banal ay ang huling hadlang ng sangkatauhan. May tungkulin itong protektahan ng lahat. Dugong Pugad. Ganyan ba siya katakot?
Huwag kang matakot, punong guro. Si Isabel at ang 3,000 mandirigma ng bundok ng banal. Tiyak na poprotektahan ka namin, punong guro. Takot? Sino ang natatakot? Napakalakas ng matandang yon. Hindi rin mahina ang mga alagad niya. Mananatili muna ako ng 2 araw. Mag-iipon ako ng mga gamit. Tapos, tatakas ako ng maaga. Dahan-dahan, dahan-dahan. Takot ako sa taas. Saklolo, bababa mo ako. Naku, hindi ito pagiging punong guro. Nahulog ako sa pugad ng ginto. Ito ba ang perlas ng gabi? Kung tatanggalin ko ito, sapat ba ito para makabili ng kalahating kalye? Isuko mo ang kuya ko. Lolo, Kung hindi ninyo isusuko ang kuya ko, wawasakin ko ngayon ang inyong sirang templo. Bagyo. Lolo! Kuya! Kuya, ayos ka lang ba? Kuya, paano ka nangahas na manloko sa bundok ng banal? Anong panloloko? Ako ngayon ay ang tunay na punong guro ng bundok ng banal. Punong guro. Nagbebenta ka ng pekeng gamot. Pinapalampas ko na ang maliit na daya. Ito ang bundok ng banal. Hindi mo kayang talunin kahit isang manok at ikaw pa ang magiging pinuno. Bago pa nila mapansin, ihahatid kita pababa ng bundok ng mabilis. Lolo. Makinig ka sa akin. Ang bundok ng banal ay parang isang kayamanan. Basta maging pinuno ako ng ilang araw, hindi na tayo mag-aalala sa natitirang buhay natin. Pinuno kung pamilya ka ng pinuno. Kung gayon, hindi na kita aabalahin. Ngunit nagbanta si Dugong Pugad na maghihiganti. Ikaw at ang iyong kapatid na babae ay dapat mag-ingat. Dugong Pugad. Ang demonyong pumapatay ng walang awa. Sige, umalis na tayo. Sa tingin ko, hindi pa rin pwedeng kuya napakalakas ni Dugong Pugad. Kung sasalakayin tayo, ikaw ang unang tatamaan, umalis na lang tayo. Lolo, huwag kang mag-alala. Ito ang sekta ng mga immortal, ang pinakamataas. Ang bundok ng banal, napakalakas. Ang atin ay yon. Sigurado, 10 dugong pugad ay hindi problema. Ako, ang kuya mo ay magtatago sa likod at magpapasarap. Pero, Sumusumpa ako na ito na ang huling trabaho. Basta matapos ang trabahong ito, isasama na kita agad. Bibili tayo ng malaking bakuran at itatanim natin ang mga paborito mong mirasol. Kung gayon, ipangako mo sa akin kailangan mong umalis bago dumating si Dugong Pugad. Sige, ipinapangako ko sa iyo, Lolo, wala akong silbi. Hindi ko natupad ang pangako sa ating mga magulang. Hirap na hirap ka dahil sa akin. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng tahanan. Upang mabuhay ka ng walang alalahanin sa natitirang buhay. Manloloko ka nga kung gayon, huwag mo akong sisihin kung papakasakitin kita. Ang tore ng kadiliman na ito ng bundok ng banal ay imbakan ng kayamanan ng mga nakaraang pinuno. Kahit natipunin ang lahat ng mga sekta sa mundo, hindi pa rin katumbas nito tangi. Ang liwanag na ito. May kayamanan ba talaga sa loob? Ito ay antigong florera mula sa kaharian ng lumang liwanag at ito payaman na tayo, yaman na tayo. Sa tore na ito nakakulong ang sinaunang haring demonyo sa pamamagitan ng espada ng kadiliman na kapagbigay ng kapayapaan sa loob ng 1,000 taon marko ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Dumating na ang haring demonyo takbo. Sino ang maglakas loob na istorbohin ang aking kapayapaan? Sino ka? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Katawan ng araw nakakatuwa. Matagal na panahon na sa wakas may kalaban na karapat-dapat ikaw, halika. Labanan mo ako ng patas. Laban tayo. Hindi ko kaya. Wala akong alam na sining ng pakikipaglaban. Walang kwenta lang ako. Walang kwenta.
Likas na pambihira ngunit napakababa ng loob. Mukhang kailangan kong subukan ang iyong kakayahan. Hindi talaga ako nagpakumbaba. Ikaw, huwag kang lalapit, hindi na ako magpipigil. Ang napakabigat na espada ng kadiliman na gawang mabunot ng madalian talagang may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Ito ang espada ng kadiliman. May humugot ang espada ng kadiliman. Binuksan ang selyo ng tore ng kadiliman, doon nakakulong ang haring demonyo pumasok sa teritoryo ng haring demonyo. Tiyak na mamamatay siya. Ang tore ng kadiliman ay bawal na lugar ng bundok ng banal. Sino ang pumasok? Isabel, si Marco ang pinuno. Itong si Marco. Nabalitaan kong may nakatagong kayamanan sa tore. Pumasok siya sa tore nang hindi pinapansin ng babala. Ano ang sinabi mo? Sira na nasa panganib ang pinuno. Hindi ako nagkamali sa hinala. Ang makakahawak ng espada ng kadiliman, ikaw pa rin ang una. Humanda ka. Naghihintay ako ng isang kalaban. 1,000 taon akong naghintay. Halika, makipaglaban ka sa akin. Sabi ko na nga ba, ayoko, hindi ko gagawin. Halakak na lason, bahala na, subukan na lang natin, sige na. Talaga nga, ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Aba, ang astig ng gamot na ito. Makipaglaban sa pinakamalakas sa mundo, napakasaya. Yung basurang gaya ni Dugong Pugad, gusto pa niyang lipulin ang buong bundok ng banal. May magandang mangyayari na nga, nakakatuwa, nakakatuwa. Si Haring Demonyo, nasa panganib ang leader. Kuya! Kuya! Kuya, ayos ka lang ba? Napakadelikado dito. Bakit ka pumasok dito mag-isa? Siya, buhay pa pala siya, at hindi man lang nasaktan. Ang demonyong espadang ito, itong demonyong espada ay nabunot ng leader. Imposible. Napakabigat ng demonyong espadang ito. Kung wala kang lakas ng nangungunang 10 ng banal, hindi ka makakalapit sa espada. Siya'y isang walang kwenta. Paanong naging posible? Tiyak na si Haring Demonyo ang nagbunot nito. Kahit na hindi ang leader, nakaligtas siya kay Haring Demonyo. May kakaiba siyang galing. Ang leader natin, baka kayang pamunuan ang bundok ng banal. Talunin si Dugong Pugad. Anong nangyari? Hindi ako naniniwala. Natalo mo si Haring Demonyo? Kumana talaga ang gamot ko. Yung pulang halimaw na iyon, napatumba ko agad. Panalo! Hindi ba ito'y peking gamot na may halong putik? Gamit to? Kaya mo bang talunin si Haring Demonyo? Mabuti. Dumating na ang puno. Pagbati sa puno. Narito na ang puno. Pagbati sa puno. Ikaw, kumusta kayo? Si puno nga, tuloy po kayo. Huwag, hindi ako nagmamadali. Ginoong Lee, pagod kayo sa pagprotekta sa mundo. Tuloy po kayo. Kumusta po puno? Mabuti naman ang lahat. Kuya, ang mga alagad dito sa bundok ng banal, parang itinuturing nila tayong pamilya. Sobrang pala kaibigan. Siguro, tayo hindi na kailangang maranasan ng araw na walang tahanan. Kayong mga langgam ng bundok ng banal. Lumabas kayo at mamatay. Mga demonyo at dayuhan, ang kapal ng mukha ninyong pumunta rito at mang-away? Isabel, kumusta ka? Patay na ang matandang espiritu na yon. Wala na kayong puno sa samahan ng bundok ng banal. Mas mabuti pang sumama kayo sa amin ngayon pa lang, sa samahan ng itim na espada. Ang yabang alipin ng multo. Andyan ang ating bagong puno. Wala kang karapatang mag-ingay dito. Aba, ate, maayos naman ang usapan. Bakit ako ang nabanggit? Ang bagong puno? Siya na iyan? E di subukan ko. Ang galing ng inyong puno. Ikaw, hindi na kailangang makialam ang puno. Ako na.
Isabel, ate. Puno. Isabel, napahiya kayo dahil sa akin. Kahit si Isabel ay hindi kayang talunin ang alipin ng multo. Si Dugong Pugad ay talagang napakalakas. Ngayon ay naparito ako para magdeklara ng digmaan. Sa 7 araw ang Panginoong Dugong Pugad ay dadalaw sa bundok ng banal. O sumali kayo ng tahimik. O kaya, ang bundok ng banal ninyo, ang mahigit 2,800 kasapi, walang sinuman ang mabubuhay. Ngayon na, takbo na. Bantayan sila, walang dapat makatakas. Dali! Protektahan ang puno. Puno, kapag nandito ang puno, nariyan ang bundok ng banal. Puno, takbo na. Ang kamay ko, ang kamay ko. Natamaan ka ng laso ng samahan ng itim na espada, ang laso ng kadiliman. Kung walang antidote, kahit ang mga Diyos ay hindi ka maililigtas. Kuya, Wala akong kwenta. Ano pa bang silbi ng manatili? Kaming magkapatid ay nahirapang mabuhay. Hindi tayo pwedeng mamatay dito. Tara, Lolo. Ipagtanggol namin ang pinuno hanggang kamatayan. Ikaw nga ang walang kwentang pinuno. Kung gusto mong saktan ang pinuno, dadaan ka muna sa bangkay ko. Kuya, ang mga alagad ng bundok ng banal ay itinuturing tayong pamilya. Talaga bang hahayaan natin silang mamatay? Sige. Tanggap ko. Ang hamon ng samahan ng itim na espada. Tinanggap ko. Dahil tinanggap mo ang hamon. Pagkatapos ng 7 araw, darating mismo ang amo sa bundok ng banal. Inaabangan ko ang ipapakita mo pinuno ng bundok ng banal. Walang silbi. Lahat ng ito ay walang silbi. Ni hindi natin kayang talunin si Dugong Pugad, ni hindi natin kayang lunasan ang lason. kuya, huwag kang mag-alala. Makakahanap tayo ng paraan. Ano pang paraan? Tama. Bilisan mo ngayon. Mag-impake ka at bumaba. Umalis ka na, bilisan mo. Hindi ako aalis. Mananatili akong kasama mo dito. Makikiisa ako sa kapalaran ng bundok ng banal. Bago mamatay ang ating mga magulang, ipinagkatiwala ka nila sa akin. Ako ang kuya mo. Gusto kong bumaba ka na. Problema ko ito. Ako ang pinuno ng bundok ng banal. Lumayas ka. Lolo. Kapag maayos na ang lahat, saka ko kayong protektahan ng kuya. Tiyak na tutulong si Lulu sa'yo. Dumating ka. Dito. Sige. Kumakain na ang Panginoon. Hindi pa rin maganda ang mga paninda na ito. Ang amoy nito ay dugo ng buwan. Dugong Pugad. Gusto kong makipagtransaksyon sa'yo. Transaksyon, Mula sa bundok ng banal. ang kapatid na babae ng inutil na pinuno. Dalhin mo ang panlunas sa lason ng kadiliman. Sa'yo na lahat ng ito. Pera. Hindi mas interesado ako sa dugo mo. Basta't kusang loob kang. Maging lalagyan ng aking dugo at laman. Hindi lang kita bibigyan ng panlunas, iiwan ko pang buhay ang pinunong iyon. Ano sa palagay mo? Sige. Usapan na. Dalhin na siya. Ang panlunas na iyon maaaring magpalakas ng kapangyarihan. Kung sakaling kainin iyon ng mga taga-bundok ng banal, wala iyon. Ang mga inutil na taga-bundok ng banal, kahit gaano karaming panlunas ang kainin nila, hindi nila kayang saluhin ang isang palad ko. Ate Isabel, Lolo, bakit ka bumalik? bumaba ako mula sa bundok. May nakita akong magandang bagay. Tingnan ninyo, ito ang panlunas sa lason ng kadiliman.
Talaga bang panlunas ito? Talagang panlunas ito. Maliligtas na tayo. Sabi ko na nga ba, tiyak na may paraan ang pinuno natin. Sandali. Bakit may dugo ang kamay mo? Wala yon, nascrap lang ng sanga sa daan. Ate Isabel, ipainom mo na ang panlunas sa lahat. Oh, Hindi masukat ang pasasalamat. Utang ng samahan ng bundok ng banal ang buhay ni Binibinisu. Matapos inumin ang panlunas na ito, wala na ang sakit. Parang mas malakas pa kaysa dati. Ganoon lang karami ang panlunas. Marami pa ring nakahiga ng mga kasamahan sa labas. Hindi pa rin sapat iyon. Sino ang nagsabing wala ng panlunas? Ang matandang manggagamot na iyon. Marami pa siyang hawak na panlunas. Totoo ba? Siguradong sapat. Ito at ito. Lahat ng ito ay aking mga ipon. Magkano pa ang hawak na panlunas ng matandang manggagamot? Bibilin ko ang lahat. Ang dami namang bibilhin ng sabay-sabay. Payag bang ibenta ng matandang manggagamot? Huwag kang mag-alala kuya. Kahit gaano karami ang gusto mo, siguradong makakahanap si Lolo para sa'yo. Siana. dugong pugad. Pareho tayong mga alagad ng bundok ng banal. Bakit mo pa ako pinipilit? Pinipilit mo ba? Sa aking kapangyarihan, dapat ako na ang pinuno ng bundok ng banal. Ang pagbabalik ko ngayon ay para lamang mabawi ang lahat ng akin. Gumagamit ka ng buhay ng tao para sa masamang sining. Kung ikaw ay maging pinuno, tiyak na magdurusa ang lahat. Oo, ano ngayon? Hindi nyo na rin makikita ang bukas. Alipin ng multo, makipaglaro ka sa kanila. Noong huli, binigyan ko na kayo ng leksyon. Ngayon, sabay-sabay na kayo. Nagmamadali ako. Ang yabang mo, ang dangal ng bundok ng banal ay hindi mo dapat hamakin. Tutulong din kami sa iyo. Ang buong bundok ng banal ay nakainom ng antidoteng ibinigay ng pinuno, kaya hindi na gaya ng dati ang kanilang lakas. Matagal akong nagsikap. Ngunit ang agwat ay malaki pa rin. Ginong pinuno, huwag niyong sisihin ang inyong sarili. Akala ko may ipinagbago kayo. Yun lang pala. Sa tingin ko, ang pinuno ninyo ay pareho ring walang kwenta. Kaya mas mabuting isuko nyo na ang token at magpasakop sa samahan ng itim na espada. Hinamak mo ang pinuno, tikman mo ang espada ko. Isabel! Ang ganda mo talaga. Kung papayag kang sumuko, ay magandang sisidlan ka rin. Sayang, napunta ka sa isang walang kwenta. Mapapahamak ka na lang. Ito ang espada ng kadiliman. Kahinaan. Panalo si Isabel. Nanalo tayo. Espada ng kadiliman. Hindi. Imposible. Ang kayang humawak ng pambihirang espada ay tiyak na hindi itong walang kwenta. Isabel, nanalo tayo. Kung hindi dahil sa palad mong iyon, patay na tayo. May dalang pekeng espada ng kadiliman para manloko sa entablado panloloko, mabubunyag din iyan. Hindi naisip ko na gumamit ng peking espada para pilitin ang kalaban na magpakita ng kahinaan. Ang punong guro ay mas matalino pa sa inaakala ko. Maliit na daya, naghahanap ka ng kamatayan. Mag-ingat ka, punong guro. Panloloko sa harap ng tunay na lakas ay puro katatawanan. Ang kapangyarihan ni Dugong Pugad ay mahigit 10 beses pa kaysa kay Alipin ng Multo. Sa ngayon, si Punong Guro na lang ang maaasahan natin. Ako? Ang palad na yon sa tingin ko ay naging alabok na. Napakalakas ni Dugong Pugad. Gamitin na lang natin ang paraan ng punong guro para palipasin ang oras, Dugong Pugad. Huwag kang masyadong magyabang. Ang punong guro namin ay nag-iisa, tinalo si Haring Demonyo. Kapag siya ay lumaban, ang inyong buong samahan ng itim na espada ay hindi rin makakalaban. Ang laki ng yabang mo, hindi naman dapat ganyan kalala ang panloloko. Tama, kapag sumabak ang punong guro, tiyak na paiiyakin ka niya. Punong guro, punong guro, punong guro. Gusto mong palipasin ang oras.
Kahit sabihin ninyo, aaminin ba ng inyong punong guro? Dugong pugad ako. Maaari kong ipagkaloob sa iyo ang pagiging punong guro, huwag. Ang bundok ng banal ang nag-iingat sa kapakanan ng lahat. Kung isusuko natin ang posisyon ng punong guro, tiyak na magdurusa ang lahat. Wala na akong pakialam kung hindi ko isuko, mamamatay kayong lahat. Ibibigay ko ang sagisag ng punong guro. Pero kailangan mong hayaan silang mabuhay. Huwag punong guro. Tama na ako ang punong guro dugong pugad kung papayag ka ang posisyon ng punong guro. Ay sa'yo na. Kawili-wili Marco, ang sabihing walang kwenta ka ay pagpapalaki pa sa'yo, balak mong sumuko ng walang laban. Gusto mo lang iligtas ang kanilang mga buhay, kailangan mong makaligtas sa 3 hampas. Ano sa tingin mo? Sige, 3 palo lang. Ako na sa unang palo. Kahit hindi manalo, mababawasan pa rin ang lakas niya. Isabel. Puro kayo yabang, isang palo lang, hindi na kaya. Isabel, wag ka nang sumige. Tagabundok ng banal ako. Isabel, isa pang palo. Mas magkakaroon ng tsansa ang pinuno. Sa tingin ko, kayo rin, hindi makakatagal sa 3 palo. E di sige, magpapalit ako ng paraan. Marco, kung dadaan ka sa ilalim ng aking mga binti, patatawarin ko na ang mga walang kwentang nasa likod mo. Anong sabi mo? Siya ang pinuno natin ng bundok ng banal. Sa loob ng 100 taon ng bundok ng banal, hindi kailanman nakaranas ng ganitong kahihiyan. Gagapang ako. Pinuno! Mas gugustuhin naming mamatay kaysa makitang mapahiya ka. Wala yon. Ang karangalan, magkano ba yan? Mula bata hanggang ngayon, anong hirap ang hindi ko naranasan? Ang pagdaan sa ilalim niya ay makapagliligtas sa lahat. Sulit na sulit ito. Pinuno. Wag kang dadaan. Ang dakilang pinuno ng bundok ng banal ay lumuhod na parang aso. Marco, itong pagluhod mo ay kahihiyan ng buong bundok ng banal. Pinuno, wag kang dadaan. Ikaw ang pag-asa ng ating bundok ng banal, pinuno. Hindi ako ang pag-asa. Isang manloloko lang ako. Pinatulog ko ng gamot ang haring demonyo. At hindi ito ang espada ng kadiliman. Bakal na kalawang lang ito. Gusto ko lang mag-ipon ng pera para mabigyan ko ng tahanan ang aking kapatid na babae. Ano ba talaga ang gusto ninyo na gawin ko? Kuya. Tumayo ka, pinuno. Bumangon ka, pinuno. Kaya nating manalo, pinuno. Kuya. Talaga ngang wala kang kwenta. Kung ganoon, wala ka ng dahilan para mabuhay. Lolo. Lolo. Bakit ang dami mong sugat? Kuya, uwag! Kuya? Ikaw talaga, batang hindi natatakot mamatay. Naubos na ang dugo mo at nangahas ka pang pumarito. Ano ba talaga ang nangyayari? Mukhang hindi mo pa alam. Ginamit ng kapatid mong babae ang kanyang laman at dugo para sa gamot. Ikaw talaga, may ganyan kang walang kwentang kuya. Malamang hindi siya makapikit kahit patay. Ano pang dugo ang meron ka? Binigyan kita ng gamot para maibalik ang iyong lakas at dugo. Pero ibinigay mo lahat, yung mga walang kwentang tagabundok ng banal. Dito, may dugo pa ako. Nakikiusap ako. Bigyan mo pa ako ng gamot. Ito at ito, lahat ng ito ay ang aking ipon sa mga nagdaang taon. Magkano pa ang meron sa matandang manggagamot? Bibilhin ko lahat. Kuya, huwag kang mag-alala. Kahit magkano ang gusto mo, siguradong hahanapin ni Lolo para sa'yo. Lolo, saklolo. Saklolo. Napakasarap na laman at dugo. Gusto ko sanang maglaro pa ng ilang araw. Sayang, ang mga gamot ay ibinigay niya lahat sa inyo. Kanina, hinarang niya ang palo para sa iyo. Nadurog ang kanyang puso. Bakit ba siya ganyang katanga? Lolo, isasama kita. Isasama na kita ngayon. Hindi ko nakikitain ang perang ito. Kasalanan ko lahat. Kuya, huwag kang umiyak. Kusang loob si Luolwo. Naniniwala ako sa'yo. Tiyak na magiging isang karapat-dapat na pinuno. Kuya, sabihin mo, kailan tayo magkakaroon ng tahanan? Luo. Ipinapangako ko sa'yo, bibigyan kita ng tahanan at pupunuin ko ito ng paborito mong mirasol. Oh. Kuya, nilalamig ka ba? Hindi matibay ako. Kuya, nagsisinungaling ka.
Alam kong kumikita ka para bigyan ako ng tahanan, pero si Luo-Luo ay laging may tahanan. Tama na. Tumigil ka na. Kung nasaan ka, iyon ang aking tahanan. Ni hindi ka man lang makatalo ng manok, naging pinuno ka pa. Sumusumpa ako. Ito na ang huling trabaho kapag natapos natin ito, kuya. Kuya, okay ka lang ba ang mga alagad ng bundok ng banal? Parang itinuturing tayong pamilya. Hindi ako aalis. Napakamagiliw. Luo-luo. Saklolo, saklolo. Luo-luo. Luo-luo. Isang walang kwentang pinuno. Hindi kayang protektahan ang sinuman. Ang pinuno ng bundok ng banal, pati buhay ng kapatid niyang babae ay isasama rin. Ano pa bang silbi mo? Sayang, ang gandang gamit. Ilang beses lang nagamit, patay na. Hayop ka. Alipin ng multo. Ligpitin na. Protektahan ang pinuno. At kami rin, ipaghihiganti namin si Binibini Su. Dahil gusto ninyong lahat sumama sa hamak na babaeng iyon, ihahatid ko kayo sa kabilang buhay. Imposible. Imposible. Maliban kung totoo yon, espada ng kadiliman. Ito ang espada ng kadiliman. Sigurado, nasa tore ng kadiliman si Marco, kinilala siya ng espada. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ang espada ng kadiliman. Atras! Puno. Puno. Umatras na ang Raktarakshas. Si Binibini Su. Lolo, Luo-luo. buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Puno, magpakatatag ka. Ang natirang kaluluwa ni Binibini Su ay hindi lubusang naglaho. Sa halip ay naging 3 kaluluwa na nagkalat sa 3 kaharian. Basta't mahanap natin ang lahat ng kaluluwa, maililigtas pa si Binibini Su. Sinasabi mo bang mabubuhay pa si Luo-luo? Oo, kapag namatay ang isang mortal, ang kanyang kaluluwa ay tiyak na dadaan sa kaharian ng mga patay. Marahil sa kaharian ng mga patay ay may bakas ng kaluluwa ni Binibini Su. Luo-luo, hahanapin ko ang iyong kaluluwa sigurado. Puno, huwag kang kumilos ng padalos-dalos, mapanganib ang kaharian ng mga patay. Ginamit ni Binibini Su ang kanyang dugo upang bumili ng gamot. May utang na loob sa kanya ang ating samahan ng bundok ng banal. Nanawagan si Amihan sa mga kasamahan upang tulungan ang puno. Sasama ako. Si Binibini Su at ang puno ay parehong mabuti sa akin. Ngayon, nasa panganib sila. Paano ko sila hindi tutulungan? Sasama rin ako. Kinikilala ko na ang puno. Ako si Marco, isang magaspang na tao. Hindi ako magaling sa mga malambing na salita. Ako, Puno. Teka, isama ninyo ako. Kahit na ayoko pa ring aminin na ikaw ang puno. Pero ayoko ring magkaroon ng utang na loob sa isang babae. Puno. Tuwing 3 araw ng buwan, sa hating gabi, bubukas ang pintuan ng kaharian ng mga patay. Makakapasok ang mga buhay doon. Ngunit sa oras na iyon, pinakamalakas ang madilim na enerhiya. Kami ay mga kalahating Diyos, kaya nananatili ang aming mahika. Ngunit ikaw, puno, ay isang mortal. Hindi ka makakagamit ng anumang mahika. hindi mo rin mapapagana ang espada ng kadiliman. Puno, kung gusto mong mabawi ang iyong kapangyarihan at magamit ang espada ng kadiliman, dapat mong gawin ito pagkatapos mong pumasok sa kaharian ng mga patay, makalipas ang 24 na oras. Ngunit sa oras na iyon din ang oras na mawawala ang kaluluwa ni Binibini Su. Ito ang kaharian ng mga patay.
Ito na ang kaharian ng mga patay. Ang sama ng lugar na ito, mas nakakatakot pa kaysa sa tore ng kadiliman. Narito tayo sa lugar na ito. Wala man lang tayong kalahating lakas. Tahimik lang tayong lahat. Huwag nating ilantad ang ating pagiging tao. Ang saya rito. Pinuno, tingnan nyo. Lolo, Ito, ang mga sulat sa paunawang ito, wala akong maintindihan ni isa. Pinuno, sabi sa paunawang ito. Si Haring Hades ay magdaraos ng handaan sa kanyang kaarawan ngayon. Bilang pagdiriwang espesyal na inihanda nila ang isang may dugo ng buwan babaeng kaluluwa bilang premyo sa pagsubok na ito. premyo. Ibig mong sabihin, kukunin nila ang kaluluwa ni Luoluo para maging premyo sa pagsubok na ito. Tama nga, pagsubok sa kaarawan ay isang hamon ni Haring Hades upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Dadalo lahat ng mga hari ng mga patay. Gusto nilang mahanap ang kaluluwa ni Binibinisu. Ang pagsubok na ito ay hindi natin maiiwasan. Kayo lang ba ang makakasali rin sa pagsubok sa kaarawan? Hindi na muna natin banggitin ang iba, yung may dalang espada. Walang anumang kapangyarihan. Kahit ang karapatang maging isang ligaw na kaluluwa ay wala. Gusto pa niyang makipag-agawan sa mga hari ng mga patay. Ang kapal ng mukha mong insultuhin ang pinuno. Ako! Hengshan. Pinuno. Si Haring Hades ay pabago-bago ang ugali. Karamihan sa mga pagsubok ay mahigpit at malupit. Mayroon pang ibang mga hari ng mga patay. Huwag mo nang sabihin, tiyak na sasali ako sa pagsubok na ito. Ay, ang mabuting kalooban ay itinuring na masama. Wala ka namang kakayahan. Pinapaalalahanan ka ni Isabel. Diego, naiintindihan ko ang nararamdaman ng pinuno. Nandito rin sila. Ibig mong sabihin, sinaktan ka ng samahan ng bundok ng banal? Sumunod pa sila dito sa kaharian ng mga patay. Balak nilang sumali sa pagsubok sa karawan. Oo, pinsan, kung hindi ko ito maipaghiganti, hindi ko mapatahimik ang galit ko. Madali. Hali kayo. Hulihin ninyo ang mga monghing ito at ilublob silang lahat sa kumukulong mantika. Teka, pinsan, nakakabagot naman kung papatayin agad. Dahil sumali rin sila sa pagsubok sa kaarawan, bakit hindi? Ikaw talaga, bata. Marunong kang maglaro. Kung gayon sa pagsubok na ito, dahan-dahan nating paglaruan sila hanggang mamatay. Maligayang pagdating sa inyong lahat para sumali sa aking pagsubok sa kaarawan. Ang premyo ng pagsubok na ito ay ang pinakamaganda sa lahat ng taon ay isang babaeng kaluluwa na may dugo ng buwan. Halina, iakyat ninyo. Ang nasa loob ng hurno ay ang kaluluwa ng babaeng iyon. Kaluluwang may dugo ng buwan ay isang napakahusay na material para sa pagsasanay. Pinapangarap ko talaga yan. Kalmado ka, Panginoon. Kalmado ka, Panginoon. Nakalimutan ninyo na sa loob ng 24 na oras bawal gumamit ng kapangyarihan. Dito ay may libu-libong kawal ng mga patay. Kung aakyat ka, patay ka. Bukod pa, narinig ko rin na ang mga kasapi ng samahan ng bundok ng banal ay nandito rin. Samahan ng bundok ng banal mga tao, ang mga taong may makinis na balat, baka naman sila ay para maging pulutan natin. Talagang makapangyarihan si Haring Hades. Yung maliit kong disguise ay hindi nakaligtas sa iyong mga mata. Ngunit ang aming pagpunta rito ay upang batiin ka ng buong puso. Hindi naman po kayo magagalit sa amin dahil sa maliit na bagay na ito? Hindi, nagpapaalala lang ako sa inyo. Kapag pumasok na kayo sa trial stage, buhay o kamatayan, wala nang atrasan. Noong nakaraan, naniniwala ako na kaya ninyong malagpasan. Ngunit narinig ko ang inyong bagong pinuno ay isang walang anumang kapangyarihang mortal. Ang bundok ng banal na pinamumunuan ng ganyang tao. Kung gusto ninyong lumaban kayo. Bakit ang dami ninyong daldal? Baka naman natatakot kayo na matalo at mapahiya ang lahi ninyo. Matigas ang ulo ninyo. Dahil gusto ninyong mamatay, ako naman ang tutupad sa gusto ninyo.
Simple lang ang mga patakaran. Sunod-sunod kayong papasok sa yungib. Kunin ang ulo ng demonyo sa ilalim at bumalik. Tuwing 3 sandali, isang bolang apoy ng lava ang papasok. Kailangan ninyong maging mas mabilis kaysa sa bola. Kung hindi, magiging paste kayo. Ako na. Ang pagsubok na ito ay tungkol sa bilis at diskarte. Kung walang kakayahan, malaki ang tsansa na mapahamak. Ako na. Marco, tingnan ninyo ng mabuti. Huwag kayong maging pabigat mamaya. Ganyan talaga ang samahan ng bundok ng banal, dagdagan natin sila. Punong guro ako na. Ang bilis ng bolang ito. May mali. Ikaw na. Punong guro ng bundok ng banal. Baka naman nanghihina na ang mga tuhod mo at ayaw mo nang pumunta? Punong guro, huwag kang pumunta. May daya ang bolang apoy na ito. Doble o higit pa ang bilis. Wala kang kapangyarihan. Tiyak na mamamatay ka. Ano pang hinihintay mo? Kayong mga tao, kung duwag na kayo, mag-withdraw na lang kayo at umalis. Punong guro, huwag kang pumunta. Isabel. Dito na tayo. Kahit na ang nasa harap ay bundok ng tabak at dagat ng apoy, kailangan kong pumunta dahil hinihintay pa ako ni Lolo para maiuwi siya. Marco. May 7 oras pa bago makagamit ng kapangyarihan, Lolo. Hintayin mo ako. Saklolo, mamamatay na ako. Akala ko may magaling na diskarte ang punong guro ng bundok ng banal, pero hinahabol lang siya ng bolang apoy kung saan-saan. Ang walang kwentang ito, naging punong guro ilagay sa kaharian ng mga patay-patay na ng 800 beses. Kahiya-hiya. Sabi ko na nga ba, huwag siyang papasukin. Naku, bangin yan. Ang punong siya ay hindi nasaktan. Hindi ang ibaba ng tuhod ng punong ay nasunog na ng lava, baka hindi na siya makatayo. Punong-punong, tingnan ko nga po ang inyong sugat. Ayos lang. Ayos lang ako. Ito anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Mula nang umakyat tayo sa bundok ng banal, ganyan na ito. Siguro malakas ang katawan ko. Pagbabagong buhay. Ito ay hindi lamang kasing simple ng pagiging malakas. Kayong lahat ay mga mandirigma na nakalampas sa unang pagsubok, kaya diretsuhin ko na. Ang ikalawang pagsubok na ito ay nangangailangan lamang na hanapin ninyo sa liwasan ng mandirigma ang tanging daan ng buhay at makakapasa kayo. Kapag nahanap ang daan ng buhay, makakapasa na. Ganyan ba talaga kasimple? Kung ganoon, ako ay maghihintay ng inyong magandang balita. Ang Haring Hades na ito hindi mahuhulaan. May masamang pakiramdam ako. Punong mapanganib, mamaya sumilong ka sa likod ko. Doon. Isang ganyan lang bulag na aso, karapat dapat bang tawaging pagsubok? Tingnan mo, dudurugin ko ito gawing giniling. Hindi ako naniniwala dito. Hindi tama lumalakas ang mga halimaw na ito kapag lumalaban. Kapag inatake ng mahika, naghahati sila. Walang paningin ang mga asong ito. Sumusunod sila gamit ang pandama ng espiritual na enerhiya. Ang mga may mataas na antas ng kapangyarihan sa paningin nila ay nagiging mapang-akit na pagkain. Sige, itigil na ninyo ang mahika ninyo. Kung walang pananggalang na lakas, hahangin tayo at lalaslasin nila tayo ng buhay. Teka, Marco, ikaw na walang silbi. Ngayon ikaw na ang tanging pag-asa natin. Magpapakawala kami ni Diego ng mahika para maakit ang atensyon nila. Pangunahing guro, pumunta ka sa pintuan ng buhay.
kayo. Umalis na kayo? Kapag nakalampas ka na, kusa nang mawawala ang mahika? Huminga ng pinakamababa. Mababa na ang antas ng pagsasanay ng pinuno. Pagdating sa kaharian ng mga patay, lalo pang naibaba hanggang sa 1 na lang sa 10. Aso ng kadiliman, paano pa nito siya nahahanap? Kahit ang mga hayop ay nasusuklam sa amoy ng basurang ito. Haring Hades. Pagsubok. Nanalo tayo. Ang kaluluwa ni Luoluo ibalik mo sa akin. Marco, masyado ka pa ring walang muwang. Dito sa kaharian ng mga patay, tanging mga patay ang makakatangay ng kaluluwa. Nakalimutan mo, Dugong Pugad, ikaw, bakit ka nandito? ipakilala ko. Itong Haring Hades ay ang aking tunay na pinsan. Kayong mga natitira sa bundok ng banal, pinatay ninyo ang aking mga kapatid, ginulo ninyo ang aking handaan. Akala ninyo'y ang kaluluwa ng babaeng iyon ay ibibigay ko sa inyo. Kayong mga walang hiyang hamak. Luoluo, ibalik mo sa akin ang kaluluwa ni Luoluo. Kung talagang gusto mo, pumunta ka sa loob ng hurno at samahan mo siya. Ang hurnong ito ay isang sinaunang mahiwagang bagay, hurno ng paglikha. Ang sinumang may pagsasanay na mas mababa kaysa sa antas ng banal na kaluluwa ay malulusaw ka agad. Ang laman at dugo ninyong magkapatid ang magiging pinakamagandang regalo sa kaarawan ng aking pinsan. Mga kapwa kong multo, maghanda ng handaan. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Hindi ko naprotektahan ang pinuno ng bundok ng banal Isabel, lakasan mo ang loob mo. 1 oras na lang, hindi nakakayanin ng kapangyarihan. Ano naman ang pinuno ng bundok ng banal? Pagkapasok sa hurno ng paglikha ko, hindi magtatagal, magiging dugo na lang siya. Pinsan. Nasa kamay ni Marco ang espada ng kadiliman, huwag kang magpabaya. Dapat mong lipulin siya ng tuluyan. Kuya. Kuya. Gumising ka. Lolo, wala akong kwenta. Hindi na kita maiuwi. Lolo, ikaw nga. Hindi ba ako nananaginip? Kuya, walang silbi. Ako'y isa na lamang kaluluwang naglalaho. Ang hurno ng paglikha ay ang pinakamahalagang kayamanan ng kaharian ng mga patay. Sa isang saglit pa, ako'y lubos ng malilipol. Sa bahaging syon ng hurnong ito, may isang nakasarang pinto. Doon ka na sumilong. Makakatagal ka pa ng kaunti. Baka makapaghintay ka hanggang dumating ang mga taga-bundok ng banal upang iligtas ka. Hindi, kung pupunta ka, sabay tayong umalis. Ako'y isa lamang espiritu. Kahit makakatagal pa ng kaunti, malilipol pa rin sa huli. Kuya, kung makatakas ka, ipangako mo kay Luolo, huwag mo nang ipagsapalaran ang buhay mo para buhayin ako. Dapat ay magkaroon ka ng sariling buhay. Huwag mo na akong pakialaman. Hindi. Hindi ko na kayang mawala pa si Luoluo. Ang nag-iisa kong kapamilya. Isang saglit na lang at 24 na oras na. Dali, dali. Dali. Malapit na ang oras. Palakasin ang apoy. Ako'y hindi na makapaghintay. Kuya, bilisan mo at umalis ka na. Lolo, kapit ka lang. Tiyak na ilalabas kita. Wala nang galaw. Mukhang natunaw na. Buksan ang hurno, dali.
Imposible. Ang hurno ng paglikha ay nakakatunaw ng antas ng banal na kaluluwa. Sandali lang para sa isang immortal na magsasanay. Ikaw isang mortal. Paano nangyari? Yan ang espada ng kadiliman. Ang espadang iyon ay may amo na. Ito ang nagpoprotekta sa buhay ng walang kwentang yan. Ang espada ng kadiliman. Ano naman ang espada ng kadiliman sa kamay mo, isang mortal? Isang patpat lang, mamatay ka. Marco, mag-ingat ka. Nagawa mo palang saktan ako. Napabayaan ko. Marco, hintayin mo lang. Natalo ako sa isang walang kwentang tao. Ngunit kayo ay hindi rin makakalis ng buhay. Yan ang pinuno. At si Binibining Su. Pinuno, akala ko nakalabas na kayo. Wag na muna yan. Ang kaluluwa ni Lolo ay hindi na magtatagal. Lolo, pumunta ka. Huwag kang mag-alala. Kahit saan man, tiyak na hahanapin ng iyong kuya ang lahat ng natitirang kaluluwa. Hintayin mo ako. Tanga. Ang paglalakbay na ito sa kaharian ng mga patay. Sa kabuuan, ligtas naman. Marco, kaya mo pala. Nakaligtas ka mula sa mga kamay ni Haring Hades. Medyo nagsisimula na akong humanga sa'yo. Dati wala akong alam. Akala ko sapat na ang diskarte para mapakain si Lolo. Kapag dumating ang tunay na pagsubok ay laging nabibigo. Nagdesisyon na ako. Gusto kong maging malakas. Hindi na ako magiging pabigat sa inyong lahat. Pinuno, may ganito kang hangarin. Isang malaking biyaya para sa ating samahan ng bundok ng banal. Tayo rin, kailangan nating malaman agad ang kinaroroonan ng pangalawang kaluluwa ni Binibining Su. Oh. Ang kaluluwa ni Binibining Su Isabel. ay hinarang ng isang napakalakas na puwersa. Ang aking kapangyarihan ay hindi kayang malaman. Sining ng espada. Sige. Ikaw pala, ang haring demonyo. Ano na naman ang gagawin mo? Hindi mo ba gustong hanapin ang kaluluwa ng kapatid mong babae? Sumama ka. Hawak mo. Alak! Hindi ka naman pumunta para makipag-away sa akin. Sa pagkakataong ito, espesyal akong pumunta para magpasalamat sa iyo. Nung laban natin noon, ginising mo ako sa aking pagkahumaling sa sining ng pakikipaglaban. May mas malakas pa sa malakas. Naipit ako sa walang kabuluhang titulo ng pagiging pinakamalakas sa 3 kaharian ng napakatagal. Ikaw ang nagpakita sa akin sa larangan ng pakikipaglaban. Mayroon palang ganitong pinakamataas na antas na hindi mo na kailangang lumaban. Ituturing ko na lang na komplemento mo yon. Haring demonyo, sabi mo alam mo kung nasaan ang kaluluwa ng kapatid kong babae. Totoo ba yan? Hampa, ako'y may kapangyarihang umabot sa langit at lupa. Ano bang mahirap doon? Huwag mo na nating pag-usapan yan. Halika, uminom tayo. Ang sarap. Ang sarap. Matagal na akong hindi kasama ng iba, nakakainom ng ganito. So pare, talagang magkasundo tayo. Kung gayon, magkapatid na tayo. Huwag, hindi ako karapat-dapat maging kapatid ng haring demonyo, hindi. Karapat-dapat ka ayon sa aming batas. Ang malakas ang siyang namumuno. Mula ngayon, ikaw na ang kuya ko, kuya.
Ang kaluluwa ng kapatid mong babae ay nasa kaharian ng mga halimaw. Hawakan mo ang sagisag na ito at hanapin si Gabriel. Dadalhin ka niya sa reyna ng mga halimaw. Hindi ko inakala na ang malaking lalaking ito ay mahina uminom. Gabriel, Walang hiya. Gabriel, kailangan mong ipaghiganti si Haring Hades. Si Marco, mula nang makuha niya ang espada ng kadiliman, ay nagmamayabang kung saan-saan. At sabi pa niya, Ang mga katulad ni Haring Hades ay hindi karapat-dapat kahit magdala ng kanyang sapatos kahit na ang kanyang kapatid sa panunumpa. Ang nangungunang general sa ilalim ni Haring Demonyo na si Gabriel ay hindi niya ito pinapansin. Ang galing-galing na pinuno ng bundok ng banal, naglakas loob kang baliwalain ako si Gabriel. Kukunin ko talaga ang kanyang ulo para maipaghiganti ang kapatid ko. Marco, ang iyong pinagkakatiwalaan ay isang espada ng kadiliman lamang. Kapag nakatagpo ka ng tulad ni Gabriel, isang tunay na dalubhasa, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Ito ba ang tahanan ng General Gabriel Marco? Pakiramdam ko, hindi pa rin ito tama, sabi mo. Ipinangako sa iyo ni Haring Demonyo na hahanapin niya ang kapatid mong babae at pinapunta ka pa rito para hanapin ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan na tutulong sa iyo. Ang kwentong yan ay hindi paniniwalaan kahit ng isang 3 taong gulang na bata. Maaari mong lokohin kami, ang iyong mga kasamahan, ngunit huwag mong lokohin ang iyong sarili. Makatuwiran ang sinabi ni Diego. Si Gabriel ay ang nangungunang general sa ilalim ni Haring Demonyo. Ang kanyang kapangyarihan at lakas ay nangunguna sa mundo ng mga demonyo. Kung magagalit mo siya, baka ang buong bundok ng banal, pati na ang pinuno. Ang tahanan ng general ay isang mahalagang lugar, bawal ang mga hindi dapat pumasok. Galing ako sa bundok ng banal para makita ang inyong Panginoong Gabriel. Pakisabi na lang po. Si Gabriel ay inutusan mismo ni Haring Demonyo na sa kanyang tahanan ngayon ay may isang napakahalagang panauhin. Hindi ninyo siya basta-basta makikita. Oo, ang inyong Panginoon, ang panauhin niya ay ako. Bakit kayo natatawa? Sabi niya siya na ang napakahalagang panauhin. Hahaha kayo, mga mangmang na tao na nagpapanggap at nanloloko. Hindi man lang kayo nagtanong kung gaano kahalaga ang aming Panginoon. Lalong hindi na ang pinapahalagahan ni Haring Demonyo. Hindi maaaring maging isang gunggong na tagabundok ng banal. General, hindi ko ba sinabi sa inyo noon pa? Ngayon sa mansyon, ang mga bisitang aanyayahan ay napakahalaga. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Ang mga sinabi ko ay binabaliwala nyo ba? Hindi po. Opo, sila ay nagsabing siya ang bisitang hinihintay ninyo. Galing sa bundok ng banal. Oo, ako ang pinuno ng bundok ng banal. Ang inyong Haring Demonyo ang nagpadala sa akin. Pinuno ng bundok ng banal. Hindi pa kita pinupuntahan. Ikaw pa ang lumapit sa akin. Kung hindi dahil sa mahalagang gagawin ko ngayon napuputulin ko ang ulo mo. Kung sinasabi mong ikaw ang Haring Demonyo, kung gayon, mahal na panauhin. Ano ang iyong patunay? Patunay? Sige. Ito ang ibinigay sa akin ng amo ninyo. Ang sagisag ng kadiliman. Hulihin ninyo sila. Ano ang ginagawa ninyo? May patakaran ang angkan ng kadiliman. Kapag maglalaban ang dalawa, ang natalo ay dapat sa nanalo ibigay ang kanyang sariling sagisag. Dala mo ang sagisag ng Haring Demonyo. Ibig sabihin, natalo mo ang Haring Demonyo? Sabihin mo. Saan mo nakuha ang peking iyan? Hindi ko ito ginawang peke. Ang sagisag na ito ay talagang ibinigay sa akin ng Haring Demonyo. Siya ang nagpilit na ako ang maging amo. Marco, tumahimik ka na. Hayaan na ang peking sagisag at sinabi mo pang tauhan mo ang Haring Demonyo. Gusto mo bang mamatay tayo ng mas mabilis? Tumahimik ka na. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Peke ang banal na utos. Sinisiraan ng Haring Demonyo. Kahit na bumaba ang mga Diyos ngayon, hindi ka rin maililigtas. Tigit. Sino ang mga has na gumalaw sa aking kuya? Maawa ka, Haring Demonyo. Dapat akong mamatay. Bulag ang aking mga mata. Hindi ko alam na ang punong Su ay kapatid mong tapat. Kanina hindi ganyan ang iyong muka. Ang kapatid ko ay hindi mo kayang galawin. Sisiraan ko ang kalahati ng iyong lakas. Kung ulitin mo, mawawala kang tuluyan. Salamat, Haring Demonyo, sa hindi mo pagpatay sa akin.
Kuya, ito ang pasaporte ng kadiliman ng sinaunang lungsod ng pagkalimot. Ang kinaroroonan ng kapatid mong babae ay alam ng reyna ng lahat ng halimaw. Hindi kita papatayin ngayong araw. Dahil ikaw ang magdadala sa aking kuya papunta sa sinaunang lungsod ng pagkalimot, kung may kahit kaunting pagkakamali, Naiintindihan ko. ibig bang sabihin, hindi ka sasama sa akin? May ipinangako ako sa isang tao. Sa buhay na ito, hindi na ako papasok sa sinaunang lungsod ng pagkalimot. Kuya, may hiling ako. Kung magkagulo ka sa loob ng lungsod, alang-alang sa akin, huwag mong patayin ang mga tao roon. Ibig mong sabihin ang reyna ng lahat ng halimaw? Kamahalan, kailangan mo akong ipagtanggol. Isinantabi ko ang aking dangal upang pakilusin ang lahat ng koneksyon sa tatlong kaharian. Nanumpa akong lilipulin ka. Matagal kaming naglingkod, ikaw at si Haring Hades, pareho kayong walang silbi. Natalo kayo sa kakayahan. Kung patay, patay. Kamahalan, may hindi ka alam. Si Marco ay hindi lamang ang pumatay sa aking pinsan. Siya rin ay ang kasalukuyang pinuno ng bundok ng banal. Ano? Siya ang pinuno ng bundok ng banal? Tama. Noong araw, si Haring Demonyo ay nakulong sa Tore ng Kadiliman. Tiniis ang sakit ng banal na kidlat na lumalamon sa kaluluwa. Hindi ba ito ay dahil sa mga tao ng bundok ng banal na nagpapakunwaring matuwid na mga mapagpanggap? Ang bundok ng banal. Ang mga dating pinuno ng bundok ng banal ay umaasa lamang sa lakas ng espada ng kadiliman, kaya sila nang aapi. Kung wala ang banal na sandata, si Marco ay isa lamang hamak na mortal, kaya't halatang halata na iniinsulto niya ang kamahalan. Itinuring niyang parang wala ang lungsod ng Gigshu. Mas patanggit ako sa bundok ng banal. Ay dapat mamatay. Isipin ang may-ari bago manakit. Itong munting mortal ay nagmamadaling mamatay. Kung gayon, ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Marco, nag-utos ang reyna ng lahat ng halimaw, sino mang makatawid sa disyerto ng katahimikan at makapasok sa palasyo ng mga abo ay maaaring humingi ng isang kahilingan. Ang kinaroroonan ng kapatid mong babae, alam niya iyon. Tahimik, alituntunin ng lungsod ng mga abo sino mang papasok sa disyerto ng katahimikan, dapat iwan ang lahat ng sandata. Sino mang tumuntong sa buhangin ang lumabag papatayin ng walang awa. Punong guro, ang enerhiya sa katawan mo ay mahina na talaga. Ang lahat ng lakas mo ay nasa espada ng kadiliman. Kung wala ang espada, ano ang gagamitin mo para lumaban sa mga halimaw? Masigasig akong nagsasanay kamakailan. Hindi mo ba sinabi na may kaunti na akong nagawa? Hindi pa rin iyon pwede. Tama si Isabel, manatili ka sa labas ng lungsod at maghintay. Papasok kami sa lungsod para hanapin ang bakas ni Lolo. Ang buhay ko ay bigay ni Lolo. Nasa loob na siya ngayon. Paano ko kayo hahayaan na makipagsapalaran para sa akin? Ang bakas ng kaluluwa ni Lolo nasa loob yan. Kahit na bundok ng patalim at dagat ng apoy ang nasa unahan, kailangan ko pa ring suungin yan. Bundok ng patalim at dagat ng apoy nga suungin ko rin. Ikaw, sino ka? Ako, si Bulik, isang halimaw na leopardo, akong tagalungsod ng mga abo. Kakarinig ko lang na pupunta kayo sa disyerto ng katahimikan, sama-sama na lang tayo. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magiging pabigat. Mangangaso ako ng kayamanan. Hindi ito ang unang beses na pumasok ako sa disyerto ng katahimikan. Baka maging gabay pa ako sa inyo. Kung ganyan ka kagaling, bakit mo pa kailangang sumama sa amin? Sa totoo lang, narinig ko lang na hahanapin ninyo ang palasyo ng mga abo mahina, ang kapangyarihan ko. Palagi lang akong nasa labas ng disyerto ng katahimikan, naghahanap ng mga antigo para ibenta. Pero lagi kong pinapangarap na makapunta sa maalamat na palasyo ng mga abo. Kung isasama ninyo ako, siguradong makakatulong ako. Ang pagpunta mo sa palasyo ay para bang gusto mo lang tumingin-tingin o ang pakay mo ay ang pagkakataong makahingi sa reyna ng lahat ng halimaw? Ang pagkakataong iyon na makahingi sa reyna ng lahat ng halimaw. Sino ba ang hindi magnanais kahit hindi ako makahingi sa reyna, makapasok lang sa disyerto ng katahimikan at makakuha ng mga sagot sa maraming tanong? Sa pagbebenta lang ng mga impormasyon ay malaki na ang kikitain ko. Ang babaeng ito ay prangka at kaibig-ibig. Sa tingin ko ayos lang na isama siya, ate. Alam kong maganda at mabait ka. Huwag nang mag-aksaya ng oras, tara na. Hamak na mortal, kapag wala kayong sandata, para kayong tupang ihahain. Tatawid pa ba kayo sa disyerto ng katahimikan? Oo nga,
Ilang daang taon na akong nabubuhay, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganyan kakapal ang mukha. Kalapastanganan, hindi kami mga karaniwang mortal. Kami ay kabilang sa samahan ng bundok ng banal. Bundok ng banal? Ang mga nagmamalaking sektang ito sa mundo ng tao, mga maliit na kultibador lamang. Sa kaharian ng mga halimaw, wala kayong kwenta. Kung marunong kayo, lumayas na kayo. Kung hindi, gagawin ko muna kayong merienda. Mga mandirigma, nag-iisa lang ako. Pwede ba akong makisabay? Sa napakalawak na buhangin na ito, ikaw na isang mahinang babae. Bakit ka naririto? Kasama ko sana ang mga kasamahan ko sa sekta, ngunit nagkahiwalay kami sa daan. Ang tanging kasama ko ay itong itim na aso. Pakiusap, tanggapin ninyo ako. Aking sinta, kung sasama ka sa mga mortal na ito, ay kamatayan rin iyon. Mas mabuting sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong makakain ka ng masarap. Mga mortal na walang takot sa kamatayan, lumayas kayo. Hindi pa kayo nakakapasok sa disyerto ng katahimikan. Bawal ang away sa lungsod ng Gikshu. Kung maghahanap pa kayo ng gulo, tatawagin ko ang mga tanod. Tandaan ninyo ito. Salamat sa inyong tulong, mandirigma. Ang pangalan ko ay Mutya. Hindi naman ako karapat-dapat tawaging mandirigma. Tawagin mo na lang akong Marco. Isabel. Diego Bulek, Kuya Marco. Sino ang Kuya Marco mo? Tawagin mo siyang mandirigma. Hindi mo kailangang maging masyadong magalang, binibini. Nagseselos ka. Ang dakilang punong disipulo ay nahulog sa walang kwentang pinuno. Ang mga mapagpanggap na ito sa bundok ng banal. Makikita ko kung gaano kayo katagal makakaligtas sa disyerto ng katahimikan. Ito ang tinatawag na bawal na lugar ng kamatayan. Parang wala namang nakakatakot. Bobo kang walang alam. Kuya Su, ang buhangin dito ay walang hanggan. Takot na takot si Mutya. Sumunod ka sa akin. Susubukan kong protektahan ka. Kuya Su, napakabait mo sa akin. Kung ganun ka natatakot, binibini, bakit hindi ka na lang umalis ng maaga sa disyerto? Tama. Umuwi ka na ngayon. Aabot pa sa hapunan. Mutya, hindi ko alam kung paano ako naka-offend sa inyong dalawa. Sana patawarin ninyo ako, mga mandirigma, huwag ninyo akong palayasin. Pareho lang tayong mga soro na 1,000 taon. Anong pinaglalaruan mo sa akin? Para kang tsaa na mabango. Iyon. Ano iyon? Punong guro, huwag kang bibitaw. Bitawan mo. Bulik, ikaw muna. Ayoko, madilim dito. Ulo, kalahating ulo. Yung halimaw kanina. Kailan niya? Mag-ingat. Jimmy mo, John. Paano na? Hindi! Dito na lang tayo. Maging magkasintahan tayong handang mamatay. Huwag mo akong iwan. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi tayo mamamatay. Lalabanan kita. Nagising ka na sa wakas. Marco, hindi. Marco, ang galing mo pala. Napatay mo ang haring pagkalipol. Ito? Ako ang gumawa nito.
Sino pa kung hindi ikaw? Ang batayang kamao at sipa ng bundok ng banal, ganyan kalakas? Isang ilusyon lang pala. Siguro dahil sa tagal ng paggamit ng espada ng kadiliman, nakakuha ako ng konting proteksyon galing sa espada. Pero ako'y... Sige, dali, hanapin natin sila ni Isabel. Hindi ba talaga si Marco? Master, nasaan ka, Master? Tumigil ka na sa pagtawag, dalaga. Patay na siguro ang lalaking iyon. Anong sinabi mo? Sabi ko, patay na siya. Ang lalaking iyon ay kinaladkad papunta sa pugad ng katahimikan. Ang kaibigan mo pa kaya, kahit ang reyna ng lahat ng halimaw ay mahihirapan din. Hindi maaari. Tiyak na ligtas ang Master. Kung buhay, dapat nating makita siya. Kung patay, dapat nating makita ang katawan niya. Si Bulik. Huwag kang lumapit, guguho na ang kuweba. Ang lungga ay gumuho na. Marco, pinatay ninyo ang haring pagkalipol. Ang haring pagkalipol ay nabubuhay at namamatay kasama ng lungga. Hindi namamatay ang hari, hindi guguho ang lungga. Anong hari? Nahulog ako doon at may nakita lang akong malaking insekto. Yung insekto ay ang haring pagkalipol. Marco, sabi ko sa'yo, magaling ka, ayaw mong maniwala. Ayan, maniwala ka na. Kung mag-iimbento ka, dapat may katotohanan. Ang haring pagkalipol ay isang sinaunang mabangis na nilalang. Kayo isang babae lang at isang walang kapangyarihan na walang kwenta. Ikaw? Siguro pinalad lang sila. Nakabusog na ang haring pagkalipol, iniwan ang lungga at pinalaya sila. Si Marco ang pumatay, hindi ako nagkakamali. Ang haring pagkalipol ay hindi kailanman iiwan ang lungga. Itong si Marco ay talagang isang taong walang kwenta kung wala ang espada ng kadiliman? Isabel. Tubig. Kanina, para lang mahanap ka, ni hindi man lang siya nakainom ng kahit kaunting tubig. Nitong mga nakaraang araw at nagamit ng labis ang kanyang kapangyarihan, kung hindi pa siya iinom ng tubig, baka mapahamak siya. Mortal nga ang mortal. Pamilyar ka dito, alam mo ba kung saan may tubig? Pumasok tayo ng malalim sa disyerto ng katahimikan. Masyadong malayo, wala nang tao dito. Ako. Hindi ko rin alam. Tingnan mo. May tubig ba doon? Sa gitna ng malawak na buhangin, may isang oasis pala. Wala na tayong pakialam dyan. Bilis, tara na! Sino ka ba? Talaga? Napakatalino ng kamahalan. Nahulog siya sa formasyon ng demonyo ng puso. Kung hindi niya kayang talunin ang demonyo ng puso ay maiipit siya hanggang mamatay. Maliban kung isang immortal na magsasanay na nasa antas ng banal na anyo o mas mataas. Kung hindi, tiyak na malulubog siya dito hanggang maubos ang kanyang espiritu. Habang hindi pa namamatay sa takot ang batang ito, pupuntahan ko na siya. Bubunutin ko ang puso niya para ipaghiganti ang aking kuya. Nakapasok ka sa mundong ito ng demonyo ng puso o mananatili kang nakalubog magpakailanman o lalabas ka kapag nalampasan mo ang demonyo ng puso. Ano ka ba? At nangahas ka pang humarap sa akin sumamantala sa kahinaan ng iba. Kamahalan. Kakaiba ang mortal na ito. Kung hindi natin siya papatayin, paano kung... Siyempre patayin natin siya. Kung malulunod siya sa demonyo ng puso at hindi na magigising,
Hindi ko na kailangang kumilos kung malalampasan niya ang demonyo ng puso at magising. Kung gayon, siya ay karapat-dapat ako mismo ang kumilos. Kailan ka nagkaroon ng karapatan na manghimasok, aliping hamak? Umalis ka. Uy, hindi ba ito yung basurang walang kakayahan? Puro pangarap na maging immortal. Ngunit sa pagsusulit ng kapatiran ng banal, hindi man lang kayang hawakan ng maayos ang espada. Diego, ikaw na putik, karapat-dapat ka bang manatili sa bundok ng banal ang nangungunang sekta? Hindi ganyan. Ako, talagang napakasipag ko na. Bakit ganito pa rin kung walang kakayahan? Dapat bang maging mas mababa? Anong talaga? Buti nga sa'yo, basura kang tagalinis ng kalye. Lumayo ka, huwag mong harangan ang daan ng henyo. Marco, sa natitirang buhay ko, hinding-hindi mo ako dapat biguin. Saksi ang langit at lupa, saksi ang mga tala. Hindi ka iiwan ni Marco habang buhay. Isabel, ito ba ang iyong paninindigan? Ang 10,000 taong pamana ng bundok ng banal ay nakapatong sa iyong balikat. Ngunit gusto mo lang magtago sa mga bisig ng lalaking ito para makasama siya habang buhay. Wala akong nakalimutan. Hindi ko kailanman nakalimutan ang misyon ng aming samahan. Wala ka? Talagang wala. Kung gayon, ano ang mga ito? Damit pangkasal, mga pulang kandila at pares ng itik kung sakaling isang araw. Ang mga inaasahan ng aming samahan, ang pamana ng bundok ng banal, ang kapalaran ng lahat, ay kailangang isakripisyo si Marco, ang nag-iisa niyang buhay bilang kapalit. Ikaw, ano ang iyong pipiliin? Ako. Hindi ko alam. Kuya, tingnan mo, ito ang kay Lolo na mirasol na ako mismo ang nagtanim para sa'yo. Kuya, gusto mo ba? Mananatili tayo rito magpakailanman at hindi na tayo maghihiwalay, di ba? Lolo. Lolo! Kuya, bakit ka umiiyak? Si Lolo ba ang nagpagalit sa'yo? Lolo, miss na miss ka ni Kuya. Tiyak na ililigtas ka ni Kuya, kahit ano pa ang kapalit. Hindi rin magdadalawang isip si Kuya. Kuya, anong sinasabi mo? Hindi ba nandito si Lolo? Mananatili ka rin ba dito kasama si Lolo habang buhay? Sige na. Hindi ka si Lolo. Pasensya na. Kamahalan, nakalagpas ang batang ito sa kanyang demonyo. Dapat na natin siyang patayin ngayon na. Dugong pugad. Itong itsura mong parang asong nagmamakaawa. Bagay na bagay sa'yo. Ikaw. Nangahas kang insultuhin ako. Marco, sa guni-guning iyon, hindi ba ang kapatid mong babae? Mausisa ako. Paano mo nagawa iyon? Hindi siya ang lolo ko. Anumang humahadlang sa akin sa paghahanap kay Lolo. Papatayin ang Diyos na humahadlang. Papatayin ang demonyong humahadlang. Baliw ka talaga. Nasaan si Bulik? Ano? May gusto ka na sa kanya? Anong ginawa mo sa kanya? Sa mga ganitong batang babae, hindi ako interesado. Ipinatapon ko siya. Huwag kang mag-alala, wala ka pang dapat ipag-alala. Ayon sa kasunduan, kailangan mong sabihin sa akin, nasaan ang kapatid kong babae? Sa iyong rebelding katawan ay may kaunting katapangan. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Walang galang, nangahas kang mawalang galang sa reyna. Ang babaeng kapatid mong hinahanap ay nasa palad ko na ngayon. Kung gusto mo siyang kunin, iba na ang presyo niyan. Ilang batong espiritu ang gusto mo? Hindi ako nagkukulang sa batong espiritu. Kulang lang ako sa isang taong nagmamalasakit na nakakaintindi sa akin.
Mababa ang aking antas. Hindi ako karapat-dapat sa Reyna. Pakiusap, magbago ka ng hiling. Ako ang Reyna. Gusto ko ang mga tulad mo na maamo at responsable. Basta't tumango ka, lahat ng akin ay sayo. Reyna, huwag ka nang magbiro. Hindi mo alam ang mabuti para sayo. Hindi ka man lang nadala sa alindog. Mukhang desidido ka nang kunin ang babaeng ito dahil gustong-gusto mong makuha ang aking pag-aari. Kung gayon, mapipilitan akong mamamaslang. Diego, Isabel, gising! Gising na! Kontrolin ng puso ang enerhiya. Nagkaisa ang libong espada. Laro-laro lang yan. Marco, sa ganyang mahina mong sining ng espada ng bundok ng banal ay maglalakas loob kang hamunin ako? Mukhang ang Panginoong demonyo na si Jamie ay hindi mo nga talaga pinatay. Bakit? Ginawa ko na nga nag-ensayo ng todo. Pero kahit isang daliri niya ay hindi ko man lang mahawakan? Mukhang kapag wala ang espada ng kadiliman, isa ka nga talagang walang kwenta. Kung gusto mong mamatay, ihahatid na kita. Kunin si Isabel. Tara na. Diego. Diego, tumahimik ka. Ititigil ko ang pagdurugo mo. Isabel, sa buong buhay ko, ang pinakaipinagmamalaki kong bagay ay ang pagiging nakababata mong kasama sa loob ng maraming taon. Manahimik ka. Dadalahin kita pabalik sa bundok ng banal. Hihingi tayo ng tulong sa guro. Marco, pasensya na. Palagi kong sinasabi na wala kang silbi. Sa totoo lang, natatakot lang ako na mawalan ako ng halaga bilang nakatatandang kasama. Naiinggit ako sa iyo dahil kaya mong protektahan si Isabel at ang bundok ng banal. Marco, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Alagaan mo si Isabel. Ikaw ang pinuno ng samahan ng bundok ng banal. Huwag mong hayaang maliitin ka ng mga hayop na iyan. Reyna ng lahat ng halimaw, dapat kang mamatay. Tiyak na hindi ito kapangyarihan ng isang mortal. Sino ka ba talaga? Imposible. Mortal, hamak na mortal. Paano ka nagkaroon ng ganyang kapangyarihan? Emperatriz, iligtas mo ako. Ayoko nang mamatay. Ayoko nang mamatay. Ayoko nang mamatay. Marco. Mukhang nga, minaliit kita. Halika. Mamamatay sa isang tulad mo sa ilalim ng espada ng isang dalubhasa. Hindi rin kahihiyan sa aking karangalan. Kuya, alang-alang sa akin. Huwag mo na siyang patayin. Anong sabi mo? Itong sinaunang lungsod ng pagkalimot ay lugar ng pagkalipol. Ang mga kaluluwa ng mga namatay dito ay hindi makaalis sa kanilang katawan upang pumasok sa reinkarnasyon. Anong ibig sabihin? Ang sugat ng batang taga-bundok ng banal ay nasa katawan lamang. Hindi nasakta ng kanyang kaluluwa. Iaalay ko ang aking 1,000 taon na kapangyarihan upang ayusin ang katawan ng batang ito. Pakiusap, kuya, bigyan ng pagkakataon ang reyna ng lahat ng halimaw na mabuhay.
Haring demonyo. Sino bang humihiling sa'yo ngayon na magpanggap? Hindi ka ba nanonood na lang habang ako'y nasa walang hanggang buhangin? Na ikinulong ng kalangitan sa loob ng 30,000 taon? Lumayo ka? Siya rin ay nakakulong sa tore ng kadiliman, hindi niya mailigtas ang sarili. Ang tore ng kadiliman kayang ikulong ang makapangyarihang haring demonyo. Natakot siya. Natakot siya, dinurog siya ng kalangitan, kaya't sa tore ng kadiliman na iyon nagkulong lamang siya. Ginamit ng kalangitan ang angkan ng kadiliman at ang angkan ng mga halimaw bilang panakot sa milyong buhay. Ano ang magagawa ko? Gusto mo bang manood lang ako habang pinapanood ka na tuluyang mawala ang iyong kaluluwa at panoorin ang iyong angkan na malipol? Marco, hindi. Sa ayaw ko na ibalik sa'yo ang kapatid mong babae. Ngunit ito ay isang handog na hinahanap ng emperador ng langit, ang dalisay, at mabuting kaluluwang ito ay maaaring maging isang pinakamagandang hiyas sa mundo. Nagkataon na nakakuha ang emperador ng langit ng isa iginiit niya na magkapares kaya't pinilit niya akong hanapin ang kinaroroonan ng pangalawa. Kaya ang natitirang kaluluwa ni Luoluo ay nasa kamay ng emperador ng langit. Tama, ngunit Kuya, pakinggan mo ang aking payo. Ang emperador ng langit ay hindi katulad ng iniisip mo. Hindi ka ba natatakot na madamay? ang buong bundok ng banal? Ito ang utang ng bundok ng banal kay Luoluo. Si Luoluo ay dalisay at mabait. Hindi dapat hayaan ng kalangitan na mamatay ng walang katarungan ng isang mabuting tao. Punong guro, umalis ka na. Aming babantayan ang bundok ng banal sandali. At ang iyong espada ng kadiliman? Isabel, haring demonyo, ipinagkakatiwala ko ito sa inyo. Saan galing itong hamak na mortal? Amoy dumi at karumihan. Akala mo ba'y karapat-dapat kang umakyat sa siyam na langit? Marco ng bundok ng banal. Naparito ako para hanapin ang espiritu ng aking nakababatang kapatid. Nais kong makiusap na makapag-ulat sa emperador. Kamahalan, emperador ng langit. Narinig ko ba ng tama? Ikaw isang hamak na mortal. Akala mo makikita mo ang emperador? Hindi mo ba iniisip na ikaw ang bituin ng emperador na bumaba mula sa langit? Bituin ng emperador na mula sa langit. Wala yan sa'yo. Gusto mo bang iulat ka namin? Hindi naman mahirap. Basta. Sa tingin ko, ang inyong bundok ng banal, ang 7 bituin na ugat ng dragon ay maganda. Ibigay mo sa akin yan. Ipag-uulat kita. Hindi ko kayang ibigay. Pumunta ka sa lugar na malamig. Ang ugat ng dragon ang pundasyon ng bundok ng banal. Ito ba ang gusto mo? Para sirain ang pundasyon ng bundok ng banal. Ano naman kung sirain? Ang mga halaman sa mundong mortal. Kung masira, tutubo lang muli. Walang pera, walang kapangyarihan. Gusto mo pang makipagkita sa emperador. Pwe, ikaw? Karapat-dapat ka ba? Ang mga Diyos sa langit. Sa totoo lang, mga sakim na daga pala. Lakas ng loob mo, hamak na nila lang. Lalakas loob kang lumapastangan sa Diyos. Huwag mahigpit ang batas ng langit. Siya ay mortal lamang. Kung sasaksakin mo siya ng sibat, tiyak na mapupuksa ang kanyang katawan at espiritu. Hindi na siya makakapasok sa reinkarnasyon, pagkawasak ng katawan at espiritu. Lumabag sa batas ng langit, naghangad na patay ng Diyos. Ang isang langgam na tulad niya, karapat dapat siyang mamatay ng 10,000 beses. Imposible ito. Madudurog ang buto ng mortal kapag nahawakan na gawa mo pang saluhin ito ng walang gamit. Ganun pala. Dati, hindi ko talaga alam na may ganito pala akong lakas. Akala ko'y dahil sa espada ng kadiliman na nagpoprotekta sa akin. Mukhang mortal nga ako. Ngunit ang buto at gulugod ng mortal ay hindi ninyo kayang yurakan ng basta-basta. Nangahas kang sakta ng Diyos. Nung gusto ninyo ang kapangyarihan ng aming bundok ng banal, para kang daga sa kanal, dalhin mo ako sa emperador ng langit o mamatay ka na lang, pumili ka. Maawa ka, Diego, maawa ka. Mahigpit ang mga batas ng langit. Hindi mo naman kayang lumaban hanggang sa loob. Huwag mo akong patayin. Iuulat ko na kaagad. Salamat, kagalang-galang na Su. Kamahalan sa Klolo. May sumugod sa pintuan ng langit isang walang hiyang mortal. Napakawalang galang. Isang mortal? Karapat dapat bang mataranta ka ng ganyan?
Kamahalan, maliwanag po. Ang walang hiyang iyon ay nagpakilalang marko ng bundok ng banal. Ako po, sumusunod lang ako sa batas ng langit. Pinabayad ko siya ng buwis sa pagpasok. Sa halip na sumunod, nilapastangan niya ang langit. Ininsulto niya ang kapangyarihan ng kamahalan. Si Marco ng bundok ng banal. Mukhang ang mga mortal sa lupa. Ang mga langgam na ito ay nakalimutan ang dakilang kapangyarihan ng langit. Nakalimutan nila ang kahihinatnan ng pagsuway sa langit. Ipahayag ang aking utos. Hulihin ang lahat ng kaluluwa ng bundok ng banal. Ipadala ang mga sakuna at pagsubok, sunugin ng kidlat at apoy ang bundok at bahain ang bundok at lubusang wasakin ang pundasyon ng kanilang samahan. Gusto kong malaman ng lahat ng mundo. Ang lumapastangan sa langit ay may ganyang kahihinatnan. Panginoong Diyos, ang bituin ng emperador mula pa ng likhain ng mundo ay nagbabantay sa gitna ng kalangitan at namamahala sa lahat ng bituin. Hindi kailanman nagkaroon ng ganitong kakaibang pangyayari. Ito kaya ba ang nakatala sa mga sinaunang aklat bituin ng emperador na bumababa mula sa langit? Talagang ang matutupad. Ayon sa alamat, kung ang bituin ng emperador ay mahulog sa mundo, nangangahulugan ito na may isisilang na hindi nakatali sa tadhana, hindi sumusunod sa lumang mga alituntunin ng tatlong mundo, bituin ng emperador na bumababa mula sa langit. Sa panahong iyon, lahat ng itinakda na kaayusan at tadhana ay mababaliktad. Mali lahat, Dali. Sumama ka sa akin sa palasyo ng liwanag para humarap sa kamahalan, bundok ng banal. Ang bundok ng banal ay hindi maaring galawin. Kapag nakasundo ko na ang kapatid kong babae, isasama ko siya. Kakain kami ng lahat ng masasarap na pagkain sa mundo. Hindi pa siya nakakapunta sa kaharian ng mga halimaw. Mahilig na siya sa mga maliliit na hayop mula pa noong bata siya. Isang araw sa langit, isang taon sa mundo. Anong sabi mo? Naghintay ka rito ng 1 oras, 1 buwan na ang lumipas sa mundo. Anong nangyayari dito? Huli na tayo. Ibinaba na ang parusa ng Diyos. Ang lahat sa mundo ay naghihirap na. Parusa ng Diyos. Anong sinabi mong parusa ng Diyos? Pumasok ka ng walang paalam sa pintuan ng langit, iniulat ng pari ng kalangitan, ipinag-utos ng emperador ng langit ang parusa ng Diyos para lipulin ang bundok ng banal. Para lang parusahan ako, lilipulin ang buong bundok ng banal. Umalis ka, kailangan kong makipagkita sa emperador ng langit. Ito ang aking tungkulin. Panginoong Diyos, ito ang bituin ng emperador na hinulaan mo isang mortal. Paano magkakaroon ng kakayahang ibagsak ang 3 kaharian? Kamahalan katawan ng isang mortal ngunit nakalusob sa 9 na langit, hindi ito basta hula, ito ang iyong sariling likha. Ang tadhana ng pagwasak ng mundo. Emperador ng langit, ibalik ang aking kapatid na babae, ibalik ang bundok ng banal sa akin. Kapatid, dito sa 9 na langit, wala namang kadugo mo. Kamahalan? Ito ang pinuri ninyo kanina, ang asul na hiyas. Akala ko'y isang pambihirang bagay? Nakarapat dapat mong salakayin ang langit, bato lamang iyan. Dahil gusto mo ito, baliw. Sige, ibibigay ko sa iyo.
Kuya, Bakit? Kung napakadali. Mong ibalik si Lolo sa akin. Bakit mo pa sinisira ang bundok ng banal? At pinapatay ang aking mga mahal sa buhay. Ito ang batas ng langit. Kung ito ang batas ng langit, hindi ito maaaring lapastanganin kung hindi ka ang reinkarnasyon ni Ziwei. Sa sandaling ito, kasama ng mga nasunog na lupa, magiging alikabok ka na at binuhay mo muli ang mga patay na labag sa batas ng langit. Sa aking kapatawaran, dapat kang magpasalamat. May kasalanan ako. Parusahan mo ako. Ngunit ang mga inosenteng tao, bakit nila kailangang maging sakripisyo sa tinatawag mong batas ng langit? Parusahan ka? Ano ka ba? Kahit nawasakin ko ang iyong kaluluwa, sino bang may pakialam dahil sa kasalanan mo lang? Puputulin ko ang ugat ng bundok ng banal para malaman ng lahat ang autoridad at kaayusan ng langit na kaharian. Tama na, Marco. Maawain ang langit kaya hindi ko na uusigin ang kasalanan mo ngayon. Sa hinaharap, alisin mo na ang iyong pagiging demonyo para mapanatili ang kaayusan ng langit na kaharian. Ibahagi mo ang iyong kapangyarihan. Ipagtanggol ang batas ng langit. Lolo, ako ang kuya mo, sa wakas ay nahanap na kita. Umuwi ka muna. Kapag namumulaklak na ang mirasol, babalikan ka ng kuya mo. Parang langgam na lumalaban sa puno. Marco, tumigil ka na. Ang emperador ng langit ay may proteksyon ng langit. Basta luluhod ka at hihingi ng tawad. Ang pwesto ng mandirigma ng kalangitan ay sa iyo. Bakit pa para sa walang kabuluhang katarungan, mamamatay ka ng walang kabuluhan? Puro kakalokohan. Hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Kamahalan. Kamahalan, magpatawad po kayo. Anong bituin ng emperador na bumaba mula sa langit? Anong pagbabago sa tatlong kaharian? Mukhang noong unang panahon, ang mga walang kwentang alamat na yan ay puro kasinungalingan. Wala na. Kuya. Tutulungan kita ngayon, sabay nating ang sinumpang tadhana ibaba ng tuluyan. Punong guro, karamihan sa mga alagad ng bundok ng banal ay nailigtas na. Ngayon, tutulungan ka namin. Sige, sabay tayo. Ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan kaysa sa mga walang kwentang Diyos ninyo 100 beses na mas mahalaga. Ang buhay ng mga mamamayan ng bundok ng banal. Kaysa sa walang kwentang daan ng langit ninyo 10,000 beses na mas mahalaga.
Hindi. Imposible ito. Ang hadlang ng daan ng langit ay nasira ng isang mortal. Ang langit at lupa ay walang awa, itinuturing ang lahat bilang walang halaga. Ang ganitong daan ng langit, mamatay ka na. Tumigil ka! Kung sisirain mo ang daan ng langit, guguho ang mundong ito. Lolo, sumama ka sa akin sa bundok ng banal. Sabi ni Kuya na Mulaklak na ang Mirasol babalik siya. Dito maghihintay si Lolo para sa kanya. Namumulaklak at nalalanta ang Mirasol. Nalalanta at namumulaklak muli. Hindi ko alam kung ilang taon na. Hanggang kailan ka maghihintay? Maghihintay ako hanggang sa bumalik si Kuya. Noon sinunog niya ang kanyang kaluluwa bilang isang mortal, sinira niya ang batas ng langit. Kaming mga patay na iniligtas. Pero siya mismo. Baka matagal nang naging ang simoy na dumadaan sa kagubatan, naging tagapangalaga ng lahat, ang batas ng langit, baka hindi na siya makabalik. Hindi ako dinadaya ni Kuya. Lolo, Kuya. Kuya.